Ito po sabi ho ng Supreme Court, ha? Oh, we find it hard to believe that the prices these oil companies release are merely made up out of the blue and without any basis at all. Verily, there is a systematic calculation of process on how they set their prices, and it is as such information that the DOE needs to collect in order for it to accomplish its mandate under Republic Act number 8479, to yung oil regulation law. Apo, ang binabanggit po daw nila, yung daw pong breakdown ng pump prices is of public interest. Apo, na kinakailangan daw po, mga kapatid, the law provides with trade secrets protected from public release due to their confidential nature. Pero mga kapatid, yung trade secret, maaari mo yung itago, pero yung daw pong presyuhan dito ay public interest. Yan po yun. So tanong, gaano kaseryoso ngayon ang gobyerno ngayon na ito po ay maipatupad na ilatag na nung panahon ng Pangulong Duterte nila Alcusi ang naturang circular. It's a matter of implementing it, considering nga po na walang inilalabas sa TRO ang Supreme Court. Ano sa matter of fact, sinasabi po ng Supreme Court, may poder nga ang Estado para dito. Nung wala ka at ikaw ay humahayahay sa Tacloban at naghahanap ng maleta, na talagang takang-taka na kami ni Maricel kung may makikita ka ba doon sa Tacloban. Nako partner, may nakausap kami na isang driver. Nangungupahan sila sa isang bahay dito sa Maynila. Pare-pareho silang driver at ang kanilang mga pamilya ay nasa probinsya. At pare-pareho din silang hindi kasama sa mga nakatanggap ng ayuda. Oo Kasi nga hindi ho naman po hindi ho naman po din maayos yung listahan nga ng mga dapat na tumanggap. Pati ho doon sa mga motorcycle riders, di ba? Yes. Ang dami yung pumunta pero wala sa listahan. Malaking challenge po naman din po yan para po sa ating pong pamahalaan. Pero nga, sa ngayon mga kapatid, na ang pinag-uusapan po natin ay ayuda. Of course, yan po ay dapat din natin pasalamatan kasi nga po malaking tulong yan sa ating mga nagmamaneho po ng pampublikong transportasyon. Ang tanong lang, una, sa pagbibigay po ng ayudang ito, nangangahulugan na panay po ang gasta, saan kukunin yung pera ng gobyerno? Kasi nga po, ang sinasabi kahapon ng Presidente, kaya daw po siya medyo hindi pa nagdedesisyon doon po sa excise tax suspension para po sa diesel at gasolina kasi dito po sa usapin mga kapatid ng LPG at saka ng kerosene, wala ng excise tax. Yes, okay. confirmed. Pero sa diesel po at sa gasolina, medyo pinag-aaralan pa daw po. Basically, ang pinag-uusapan dyan, pera, kita ng gobyerno, lalo na sa VAT. Hindi, basta VAT daw po, makikinabang lang daw po ay sino? Ang mga kumpanya ng langis at na naman sino? Yung mga may kaya na naman daw. Sino yung mga may kayang yan? Ang sinasabi niya, kailangan daw pong kumita ng gobyerno kasi nga panay ang gastaho natin ngayon sa mga ayudang ito. Pero kapag daw po tinigil yung pagkukolekta po ng mas malaki na buwis, actually kasi po yung excise tax, fix yan, per liter fixed. Sa diesel, 6 pesos. Sa gasolina po 10 pesos. Pero kapag VAT na pinag-uusapan, 12% po yan. Habang lumalaki yung presyo, lumalaki din po yung VAT. So malaki pong kawalan niya sa gobyerno. Ang sabi niya, panay daw po ang reklamo ng iba dahil sa panay daw po lamang mga nasa transport sector na nakakatanggap para daw naman sa iba. Mr. President, sino yung ibang yun? So kailan na naman po makikinabang dito yung middle class na ngayon nga po ay walang ayuda, walang tulong, na para bagang ang tao lang sa mundo ay, with all due respect, ito hong nasa, alam nyo na, itong mga namamasada. Hindi ho natin ito minamaliit. Malaking tulong yan sa kanila. Pero paano po naman yung bulto ng mga nag-aambag-ambagan para po sa ayudang ito? Sumagot sila. Ano Noon sagot? pa naman, kahit naman ng pandemic, bahala na kayo sa sarili nyo. Kaya nyo naman sarili nyo, kayo namang middle class kayo. Anyway, so mga kapatid, nung tayo po ay napunta ho nga dito sa Mount Calvary. Paiba-iba naman itong pinupuntahan mo. sige. Napag-uusapan na ho yung unbundling na yan, di Nako, ba? eto na. Ayun na ho, hindi po ba ngayon nabubuhay na naman po ito, pero 2019 pa nga ito, pero ngayon po 2026 na. Nabubuhay po ang panukalang ito. Ang tanong lang,
ito ba talaga maipatutupad na ngayon kahit na po wala pang amyenda sa oil deregulation law? Mga kapatid, isipin po ninyo, 20 pesos ang average po na ibabawas sa presyo ng diesel starting today at 6 o'clock. Okay. Yang 20 pesos na yan, paano ka humantong sa 20 pesos na kwentada? Di ba kwentahin po ninyo? Ba ang laki daw ay first time vote, 20 pesos. Hello, 100 piso na kaya ang inumento po sa per liter. So yung 20 pesos, ano naging formula doon? Yan pong katanungan. Paano ho sila humantong sa 20 pesos? Sa hearing po sa Kamara, natanong po ng isang kongresista nga, yung isang taga-DOE, ano ba sa palagay mo? Meron bang cartelization? Kasi tuwing Martes ho pala, bago mag-Martes, nag-uusap-usap sila. Magkano ba ang aumentuhan natin? Magkano ba ang rollback natin? Bakit sila nag-uusap-usap? Diba? Inaamin Pero bakit pa nila kailangan mag-usap-usap? Oo. So kumbaga, nagkakasundo muna sila. Magkano ba ang aumentuhan natin? Magkano ba ang rollback natin? Pagkatapos po noon, tsaka sila mag-aanunsyo. So ano formula noon? Hindi po ba? So, anyway, tingnan natin sa ating pong programa this morning, hanap tayo ng kapaliwanagan. Talaga bang may poder ang Estado? Eto na, sinasabi ni Secretary Sharon Garin, nang huli namin siya makausap dito sa programa. Ang mismong sinabi niya, ipinangako niya, ngayong linggo kinokolate lang daw nila yung data from the oil companies kapag ito'y nakumpleto na. Isa sa publiko daw nila yan. Yun ang sabi niya. Nag-order sila reiterating the memorandum circular ng DOE noong 2019 na sumunod na kayo. Kasi daw po wala ng TRO from the courts. Ang tanong dito, sumusunod kaya sila at gaano po ka-transparent ito? Dito ho tayo magkakaalaman. Ngayon, talaga bang may poder ang Estado na obligahin ang mga oil companies na mag-unbundle sila ng kanilang presyo? Hindi lang po oil company na mismong kumpanya Shell, Petron at Caltex Opo Kung hindi, pati daw po yung mga retailers nito. Yes. Mamaya, iisa-isahin natin yung issue Lahat niyan. daw sila. At ang Okay, sabi ni sige. Secretary Garin, ang hindi susunod, pwede daw nilang ipasara. Oo, yun ang panakot niya. At may Sabi niya, sinasabi kami pa. ang nagbibigay ng permiso sa kanila. So, pwede namin bawiin yun. Pwede namin silang ipasara. Yun ang sabi niya. Sige, so mga kapatid, welcome back. Oo nga, welcome back. Na-miss nila mga birahin Reality mo. po tayo, sige. Pero ang tanong ko ngayon, mga kapatid, ano po, magmula po noong March 29. Tama ba? 28 yata. 28. Oo. Tanong! Oy! Oo. May nakulong na bang mandarambong? Oy, as usual. Wala pa rin. Wala Pero pa huwag ka rin. mag-alala. Muntik nang may makulong. Ayaw mo lang t-shirt. Oo. Yung girl, kasi yung binabanggit nga na hindi pa pwede kasi girl yung Weekly unbundling. Ang basically po, doon sa kanyang pinirmahan po na memorandum circular, ang binabanggit nga po dito, practically sa aking pagkakaunawa ay annual. Okay. Kasi nga po, mahirap yan yung kwentadang ganyan. But sabi nga niya, kapag yan kasi nasimulan na, more or less may iriya ka na. Okay, kung paano po ang kitaan dito, specific po ito sa kanyang memorandum circular ito po yung Article 5 nito, no, yung Section 8 report, oil company ang binabanggit dito mismo yung importer, no. Within 2 months after the effectivity of this circular, oil companies shall mandatory po yan, be required to submit a report to the OIMB, ito yung Oil Industry Management Bureau, on a per liter and per product basis for liquid fuel. Ito po yung diesel, gas at kerosene and automotive LPG, and on a per kilogram basis for household LPG containing the detailed computation with corresponding explanation and supporting documents on the unbundled items comprising the oil company price as of December 31, 2018 as provided for in the format below for the list of designated areas attached here to etc. etc. Ito international content, import cost, freight cost, insurance, and foreign exchange rate. Kung magkano mo binili yan, magkano yung foreign exchange na bili mo dyan, yung pagdi-deliver niyan, at saka yung insurance na binayaran mo.
taxes and duties, excise tax, duties po sa customs, VAT, etc. At yung pati po yung biofuel cost at yung oil company take component, port charges, refining cost, storage cost, handling cost, etc. Pati na po mga kapatid dito, yung transshipment and other cost, pati na po yung binabanggit nga, yung oil company profit margin and total oil company price. So napakadetalyado. Maliban dyan mga kapatid, meron pa po doon naman sa liquid fuel retail outlets. Ganon din po, naka-specific dito kung ano ang inyong dapat na ina-unbundle. Ngayon, may binabanggit po naman dito mga kapatid sa kanyang final provision, failure to comply, ang hindi makakasunod sa kautusan na ito, ay masasakop ng mga provision sa batas ng Oil Deregulation Law. Ano po iyon? May sinasabi dito, penal sanction. Ito po yung pananagutan. Ito ho yung kakaharapin na penalty. Any person who violates any of the provision of this act shall suffer the penalty for 3 months to 1 year imprisonment and a fine ranging from 50,000 pesos to 300,000 pesos. At maliban po naman dyan mga kapatid, may binabanggit din po dito, no? Na maaari pa pong isulong ng DOE-DOJ Task Force yung karagdagang pag-iimbestiga doon sa mga oil companies o mga retailers. So kung poder pinag-uusapan, may poder daw po ang Estado and dahil nga po ang Supreme Court dito nagdesisyon na hindi pinagbibigyan yung gustong mangyari po nitong Petroleum Institute na ito ng grupo ng mga oil companies, dapat daw po ituloy na. Although pending pa rin po ito ngayon, hindi pa ito tapos totally. Pending pa sa CA pero wala na po itong TRO. At sa desisyon nga ng Supreme Court, ang binabanggit dito mga kapatid, meron po ditong sinasabi ang wording sa Supreme Court na nakaligtaan ko lang yung binabanggit mismo dito ng Supreme Court na dahilan kung bakit nila hindi ito po ito po sabi ng Supreme Court we find it hard to believe that the prices these oil companies release are merely made up out of the blue and without any basis at all. Verily, there is a systematic calculation of process on how they set their prices, and it is as such information that the DOE needs to collect in order for it to accomplish its mandate under Republic Act number 8479, ito yung Oil Deregulation Law. Ang binabanggit po daw nila, yung daw pong breakdown ng pump prices is of public interest. Na kinakailangan daw po mga kapatid, the law provides with trade secrets protected from public release due to their confidential nature. Pero mga kapatid, yung trade secret maaari mo yung itago, pero yung daw pong presyuhan dito ay public interest. Yan po yun. So tanong, gaano kaseryoso ngayon ang gobyerno ngayon na ito po ay maipatupad na ilatag na nung panahon ng Pangulong Duterte nila Alcusi ang naturang circular. It's a matter of implementing it considering nga po na walang inilalabas sa TRO ang Supreme Court. Ang sa matter of fact, sinasabi po ng Supreme Court, may poder nga ang Estado para dito. Ngayon, hindi pa naman tapos ang linggong ito. May hanggang Biyernes pa si Secretary Sharon Garin para to pa rin yung kanyang pangako sa atin. Na once nag-submit po itong mga oil companies ng kanilang unbundled report, yan daw po isa sa publiko nila. At may multa at kulong pala base dun sa sinasabi mo. So pwede nilang i-impose yun. Sabi nga kanina ni Secretary Alcusi o dating Secretary Alcusi, bago nila palakasin, i-impose muna nila. Oo, ang tagal naman din kasi ng naging desisyon ng Korte Suprema dito. 'Di ba? Inabot ng ilang mga taon. Kung noon pa sila nag-decide dito, di sana noon pa na unbundled yung presyo na 'yan. Well, anyway, yan po naman inandidiyan na ngayon. Ang atin lang ngayon gaano kaseryoso ang gobyerno. Mangyari kaya? Kasi hindi ho naman natin di maitatanggi na sa gitna rin po ng nakabibing katahimikan ng mga oil companies, pansinin po ninyo, maliban sa mga hearing sa Kongreso na nauobligahong humarap sila doon, wala silang anumang pong opisyal na mga pahayag. Ni wala pong pumapayag ng panayam sa kanila para ho natin matanong sa isyong ito. Hindi ba? Kapansin-pansin po ito sa sektor na ito ngayon. Alright, so
sa bandang dulo, maaring may mga maiingay pero minsan yung mga ingay na yan, sabi nga po, nabubusalan. Ng petrolyo. Yun lang. Kung ikaw ba naman busalang ka ng free oil, lifetime eh. Di ba? Ay, nako. Oo. Malaki kayang... Ngayon, nakita ho ninyo, itong maganda yan ha. In closing po, kumbaga, in parting sa isyong ito. Ngayon, 20 pesos ang bawas sa presyo ng diesel. Yes, yun ang sabi. Dapat. Average po, mga 20 pesos. Meron nga daw pong isa, 21, 22 pesos. Okay. Paano naging 20? Ba't hindi G's? Pasalamat na nga 20, yun nga eh. So kung 20 ngayon, pero sabi na po nila, ngayon lang yan kasi next week daw po dahil dito kay Trump na naman po na mukhang hindi lang ho sa mali ang gising siguro, talagang medyo may konti na ito eh. May tama. Oo. Alam niyo ho yun, sinasabi po na by next week, siguradong tataas na naman daw. Ang tanong dyan, yung 20 yan, ganyan ba ho ang itataas o sobra pa? Oh, babawi ulit. Hindi ba? Kapansin-pansin din pag magbababa, di ba? Ganyan, pa 20-20 pero pagka nag-umento. Before, naaalala nyo? Tignan natin kung sakasakali po kung magkano ang itataas nila at magkano nga ang kwentada. Yun at yun po ang hinihingi nating paliwanag dito. Ano ba formula ninyo? Sige na nga po, ang presyuhan kasi dyan para daw ho hindi magulo din yung sistema po ng... Kasi kapag hindi ka nag-adjust ngayon, babawi ka doon sa pag-aangkat mo ng bagong supply mo, kapag medyo ganun pong kakomplikado ito eh. Pero sige na nga, ang tanong lang, paano mo naman na-compute yung 20? Paano mo na-compute yung 6 pesos sa gasolina? Na rollback, hindi po ba? Yun po ang hinihingi natin na paliwanag dito. Kami wala kami supina powers dito para supina itong mga oil companies na to eh. Wala po. Improvement lang po ang kailangan natin. Mikropono lang po meron kami dito. Pwede kami magngangawa na i-impose na nila yan, implement nyo yan. Okay. Pero sa huli, sila pa rin ang masusunod. Okay, sige po. Mga kapatid, ganap ng alas 9:00 punto. Makakausap natin itong founder ng LPGMA. Tuukol pa din dito sa sinasabi nga ng aking partner dito na yung excise tax na ipinapataw po sa LPG at kerosene ay inalis na nga po. Kahapon, inanunsyo po yan ng ating Pangulong Marcos Jr. Alam mo, bago pa man lumabas itong announcement kahapon ng Pangulong Marcos Jr., last week kinukwento ni Maricel, ang ating Malacanang reporter, na nakailang beses na rin na nagsabi na mag-aanunsyo. Last Friday pa dapat sinabi mag-aanunsyo daw ng suspension itong fuel excise tax, pero hindi nga nangyayari. Doon nga sa pag-uusap namin, ang sinasabi ko sa kanya, baby, sa tingin ko mukhang talagang malabo na isuspend ng Pangulong Marcos yung fuel excise tax sa diesel at sa gasolina. Mukhang napakalabo niyan. Kasi nung time na dapat araw na mag-aanunsyo siya ng suspension nitong fuel tax, sabay din ang anunsyo nung bagong tulong na ibibigay sa drivers natin, maging yung announcement nitong ang service contracting na gagawin. So dun pa lang alam ko na hindi na niya gagamitin ang powers niya. Gamitin man sa pili lang. Ito sa LPG at kerosene. So hindi pa rin masaya yung mga drivers. O kasi nga ang gusto nila for diesel and gasoline. Kahit papaano nga sana yung middle class makakaramdam ng konting, di ba? Hayahay. Konting tulong doon sa mababawas. Kaya lang, hindi kasama. So paano yan ngayon? Siya nga daw maghahagilip ang pera. Yun nga ang sabi niya. Kaya lang sinasabi nga ni Sir Sunny Africa ng Ibon Foundation. Hindi naman daw kasi dapat pinagkakakitaan ng gobyerno itong tax. Yun ang sinasabi niya. Wag na daw isipin yung mababawas sa kita kung malaki naman daw ang tulong na maibibigay sa publiko ngayon na hirap na. Yun ang sabi niya. Oo. Bawasan na lang daw yung mga walang kwentang, proyekto. Yun ang sinasabi. Unang-una, bawiin yung mga nakaw. Yung pa isa, magbawi ng mga ilang maleta. Kaya nga nung isang araw, sabi ko, mabuti may bumabiyahe pang mga jeepney driver na halos wala na nga pong kita. Pero alam niyo, itong presyuhan ng petrolyo, ganito kataas, hindi lang po sa atin ito ha. True. May mga bansa po sa Europa na ang presyo po per liter ng diesel is nasa mga 2-point-something euro per liter ng diesel. Ang euro ngayon ng mga 70 pesos ang isa ha. Depende yan sa kung saan ka magpapapalit. Meron pong 70, may 71, 72.
Dati-rati po, nasa mga 60 lang yan. 60, 62, 65. Ngayon po, 70 na. So kung 2 euro, 140 na kaagad. Meron pong isang lugar, sabi na kwento sa akin, sa Cologne, sa Germany, 2.6. Oo. Ang presyo? Per liter ng diesel. Oo. Sa Tacloban, magkano? Ha? Sa 170. So halos magdadalawang piso yung presyo sa kanila per liter, parang ganon? Oh, Wala. 180 rin ang presyo. Dehado pa rin tayo. Diesel. Kaya, Doon kasi malaki ang sweldo nila. Oo, tsaka matagal lang mataas ang cost of living. Dito, dehado tayo. Magkano lang ba per day ng mga manggagawa dito? Oo, hindi ba? pero doon sa sabi naman, nagkwento naman sa akin yung isa, kagandahan noon doon sa ano ba yung sa Luxembourg ba yun? Sa Luxembourg. Oo. Libre public transportation. Ay, wow. Sana all. Paano? Kwentuhan mo kami. Paano? Lahat? Ha? Bus, train. At saka basically po, nakwento lang naman sa akin to nung isang kaibigan ko na nanggaling doon. Basically po, halos papunta na po sila sa electric. Oh. Yung mga public transpo. Yung tram, no? Dati-rati ho kasi ang old model niyan, meron pa siyang linya sa taas. Kung magagawi ho kayo sa ibang mga bansa, no, na may tram system, yung nasa kalsada na tren, yung pong hindi siya as in train na mahaba, na may riles, kung hindi, meron din siya riles, pero maiiksi lang po ito, tram ang tawag doon. Dati-rati po, yung kuryente niya sa taas, nakakabit, kumakaskas. Ngayon, electric na siya. Wala nang ganun. Modern na. Pati ang mga bus, BRT, yung mahahabang bus o maiiksing Electric na bus, rin. lahat electric na. Oo. Noong pa nila na paghandaan. Lahat ng public transportation within the city, Oo. libre. Libre. Tas electric. Sakay ka lang, walang bayad. Sarap. Hatid sa inyo ng gobyerno. Ang sarap Yun, naman opo. sana. Sa kanila yun. Walang pila? Walang Sa tumitirik kanila sa yun. gitna? Oo. Sa kanila yun, libre. Oo. Sakay ka Siyempre. lang. Oo. Sakay ka. Dito naman pwede rin eh. Sakay ka, bayad ka. Oo. Oo.